Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po. Sa video ko ngayon guys ay pag-uusapan natin ang tungkol sa National ID at saka sa printed or digital National ID. Kung tinatanggap nga ba ito sa DFA para sa pagkuha natin ng passport. So, 'di ba alam naman natin na yung national ID ang tagal dumating. Kahit ngayon sa akin 2 years mahigit na hanggang ngayon wala pa rin. Kaya buti na lang may iba akong mga IDs nung kumuha ko ng passport. So, doon sa mga wala nang ibang ID, wala nang ibang mga valid ID kundi yung national ID lang yung inaasahan nila pero hindi pa rin dumarating. Ang sagot po dito guys ay pwede. So, pwede po nating gamitin ang ating, kung meron na kayong national ID, pwede ang national ID guys bilang valid ID nyo sa DFA para sa pagkuha nyo ng inyong passport. Yung ano naman, ito yun, itong national ID ng mama ko. Yung sa akin yung wala pa. Yung sa ganito naman, yung digital or yung printed lang na national ID, yung black and white lang, ang ano dito guys ay pwede rin. Pwede rin itong gamitin sa DFA para sa pagkuha natin ng passport. Inaalaw ng DFA guys itong printed national ID kasi alam naman nila na ang tagal ng dumating ng national ID. So, kinikonsider nila ito, especially sa mga tao na ito lang yung kanilang inaasahang valid ID, yung national ID nila. So, merong kasulatan dito guys, sabi dito, this is to inform the public and all relying parties of the Philippine Identification System or PhilSys on the use and acceptance of the various formats of the PhilSys digital ID, including the printed ePhilID, ayan, as a valid and sufficient proof of identity and age, subject to authentication. Kasi ano lang naman siya printed national ID naman siya So, kung ano yung nandun sa national ID, yun lang, same lang din naman yung nandito. Kaya, inaalaw na nila ito. Then, ito pa, yun. Same lang dun sa sinabi kanina. So, itong digital national ID na ito guys, pwede itong gamitin na guys kahit saan tinatanggap na nila ito. At, kung saan nyo makukuha itong digital national ID, sa mga mall, ng mga SM guys, try nyong magtanong kung saan tayo kumukuha ng national ID at saka PSA. Try din nating magtanong sa kanila kung pwedeng kumuha ng printed or digital national ID. Tulad nyo, kung may plano kayong kumuha ng passport pero hindi pa dumarating yung national ID nyo, kumuha na lang kayo guys ng digital national ID. So, magtanong lang kayo doon sa mga branch kung saan kumukuha ng PSA at national ID. Magtanong kayo sa kanila kung pwedeng kumuha ng printed national ID kasi nga tinatanggap na ito. So, itong video na to guys, nagawan ko na to ng video noon. Inulit ko lang din ngayon kasi nga yung ibang viewers kapag old na yung videos like 1 year ago na, nagdalawang isip sila maniwala kung updated pa ba ito or applicable pa ba ito. Kaya, ginawan ko na lang ulit ng video ngayon. So, ayun po guys, uulitin ko. Ang national ID at saka yung printed national ID ay tinatanggap po yan sa DFA para sa pagkuha natin ng passport. Ito yung ilan sa mga list of valid IDs na tinatanggap sa DFA. Andito yung ating, saan na yun? Wait lang, hanapin ko guys. Ito. Yan. Philippine Identification or National ID. And then meron din dito nakalagay or ePhilID or printed or digital national ID. So, klaro na tinatanggap yan ng DFA.
So, ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Kung meron kayong mga katanungan tungkol dito, i-comment nyo na lang sa baba. At pa-favor na lang po ako guys na sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload ng mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. At palagi nating tatandaan na if you want to be successful, respect one rule. Never let failure take control of you. So, yung ibig sabihin nito guys, kung gusto mong magtagumpay sa buhay mo, sa inyong buhay, tandaan mo palagi yung rule na ito. Huwag mong hayaan na yung pagkakamali mo, yung past mo, ay kontrolin ka. So, kung ano man yung mga nakaraan mo, kalimutan mo na yun guys. Mag-move on ka na at mag-focus ka sa present, yung ngayon. And then, kung nagkamali ka man noon, nadapa ka, nabigo ka, okay lang yun guys. Part yun ng ating journey papunta sa ating tagumpay. Huwag mong hayaan na makulong ka na lang doon. Yung parang nagpapakain ka ng pagkakamali mo kasi wala namang perfectong tao. So kung nagkamali ka noon, marami kang pagkakamaling nagawa, okay lang yun guys. Ang importante, hindi mo na siya uulitin at maghingi ka ng patawad kay Lord. At wag mong hayaan na kinokontrol ka nito. Kasi kapag nagpakain ka, nagpakontrol ka ng iyong mga pagkakamali, hindi ka makakapag-focus guys sa present. Hindi ka makakapag-focus sa kung ano yung gagawin mo para maabot mo yung mga pangarap mo. Ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. God bless!